Matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Mayor Vico Sotto at dahil marami pa ring mga tao ang ngayon ay hati ang opinyon hinggil kay Mayor Vico at kay Julius Babaw. Narito, hindi man tahasang nagpaliwanag si Julius Babaw, pero narito, ilang oras ang makalipas ay ibinahagi nga ni Julius Babaw ang kanyang interview na ibinahagi na in-interview siya ni Jano Gibbs at ni Stanley Chi sa kanilang YouTube channel. 3 hours ago, say ni Julius, the 10 million pesos accusations is super fake news. People in the media industry know me as one who can never be bribed by anyone in exchange for favors or for a story. Sa interview na ito, 10 months ago, ni Adjano Late Gibbs at Stanley Chi, sinagot ko yan. Yes, mapapanood nga ng nasabing video at doon sinabi nga ni Julius Babaw na sila nga ay sinusuhulan pero hindi siya nagpapabribe. Noon pa man, tinanong din siya ni Stanley kung ano ang pinakamalaki na suhol sa kanila. Ayon kay Julius, wala naman siyang natatandaan na bilyon o na milyon, 100,000 ganyan, pero yung milyon wala. Pero hindi na sila sumusubok dahil alam nila na hindi ko tatanggapin. Ganun pa man, ipinagtanggol ng mga netizen, especially the supporters of Mayor Vico Sotto, na ang ibig sabihin lang ng mayor na sana nga kung sakasakali na alam nila na tatakbo sa politika ang isang tao, kahit na ano pa man ang story o walang sabihin about sa politics, ay wag na nilang tanggapin ang interview nito. Pero ang depensa nga ng kaibigan ni Julius Babaw nang in-interview ni Julius, ang nasabi nga pong si Diskaya ay hindi pa ito nagpapasa ng kanyang pagtakbo bilang pagka-mayor, kaya naman lusot sa sinasabi na di umano ay in-interview ito ni Julius Babaw dahil upang makilala. Ayon sa pahayag ng kaibigan ni Julius Babaw na si Ophius M. Velasco, ang nasabi nga pong interview na iyon ni Julius ay napakatagal ng panahon at walang halaga na ibinayad dahil obviously ang YouTube channel or ang channel ni Julius Babaw ay maka-inspired ng tao from rags to riches upang maibahagi sa social media or sa mga tao na may pagkakataon kang yumaman kahit na napakahirap mo. Something like that, at biglangang itong dalawang mag-asawa na ngayon ay kontrobersya dahil sa DPWH. Pero that time ay walang alam si Julius doon. At obviously, hindi ito tumanggap ng ganong kalaking pera katulad di umano ng sinasabi ni Mayor Vico Sotto. Sa naging post nito kamakailan lamang, naniniwala ang kaibigan nitong si Julius Babaw na hindi ito gagawin ng nasabing news anchor. At ayon sa kanya, pareho sila ng probinsya. Dagupenyo siya mula kay Orpheus M. Velasco at dagupenyo din daw itong si Julius. Pero ang mga netizen, mayroong respect. Narito ang kanilang naging mensahe. Narito naman ang nanotice ng mga netizen matapos ang nasabing interview na ito ni Julius Babaw. Lumalabas si Julius pa nag-expose ng hindi sinasadya na hahaha, pero para sure na din lahat, check natin sino may mga foundation at i-open kung may mga pumasok na donations. Lalo na yung mga clergies, hehe, may foundation ba si Corina at si Julius? Say naman ng mga netizen, very specific ang denial. Hindi totoong tumanggap ako ng 10M. Tumanggap ka? Yes or no? If yes, magkano? Come on, no mention about politics. Pero may nakaimprenta sa Lacoste t-shirt nila na Ate Sara at Kuya Curly. Talaga ba? Talaga lang magsasabi na hindi early campaign yan, panahon ng kampanya, same t-shirt suot nila, ayan tayo mga Pinoy. Obobla. Well, anong masasay nyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images or all credit to the rightful owners. Thank you for watching.